Hello po guys, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw, meron po akong ibabahagi sa inyo na isang tutorial tungkol po dito sa washing machine. Single tab po siya, wala po siyang spin dryer. Ang sabi po ng ating customer ay hindi po sila makapaglaba kasi nga po ay hindi na raw po umiikot yung pulsator. Hindi na po kinakaya ng pulsator na paikutin yung mga baro dyan sa loob pag may laman po siya. Pero pag meron po pag wala pong laman itong ating washing machine, pag wala po siyang labahan or labada, gumagana naman po yung kanyang pulsator. Kaya po ang gagawin natin dito, bubuksan po natin itong takip. Ito po siya. Ito yung takip na to. Bubuksan natin para makita po natin kung ano po yung kanyang naging diferensya kung bakit hindi po makapaglaba o hindi po gumagana yung pulsator. Hindi po makapaglaba yung may-ari nito. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin tong tornilyo na to dito para makita natin yung loob. Mabuksan natin yan. So andyan kasi sa loob yung kanyang motor saka yung kanyang gearbox. At ang isa po pa nitong diferensya ay naglilik daw po doon sa ilalim. So titingnan din po natin yung ilalim nito, yung pinaka gearbox niya, kung doon po nanggagaling yung leak. Ayan, bubuksan lang po natin. Meron po ako ditong Phillips screw. Ito po yung ipang bubukas natin dito sa tornilyo na to para makita po natin yung loob. Ayan guys, nabuksan na natin at nakita natin guys, ito yung kanyang motor at ito yung kanyang gearbox. Sabi nung customer natin ay dito raw dumadaan o dito tumatagas yung tubig. So ang gagawin natin, testingin muna natin kung umiikot po talaga yung kanyang motor at saka yung kanyang gearbox. Gagawin na, isaksak lang po natin ito muna, itong ating plug dito sa ating pong outlet. Yan, nakasaksak na po siya. Ngayon gagawin natin, i-open natin po yung ating switch. Ayan. Ayan. Nakikita niyo ito guys, ayan. Ayan yung pulsator niya ito. Umiikot naman siya. Kaya lang ang problema nga nito, pag meron na siyang laman, ay hindi niya na kayang iikot yung pulsator. Ayan. Then, itong kanya namang loob, yung kanyang pong motor ay okay naman po yung pag-ikot. Ayan guys, nakita nyo. Ito yung kanyang gearbox. Yan. Nakita yung may puti na yan na may tulis. Ayan, tsaka yung. At ito naman po yung kanyang motor. Ang diferensya po nito, guys, ay hindi nga po makapag laban ng may-ari. Yung may-ari kasi nga, yung pulsator, pag may laman na po, ay hindi na po kayang paikutin yung pong gearbox niya. Ngayon po, i-off muna natin. Pakita ko sa inyo kung baka ang diferensya po nito ay yung kanyang pulley, ay ang kanyang belt. Baka maluwag na po sa kanyang pulley. Ayan. I-stop ko na po muna. Ayan. Then, ang gagawin po natin, try natin tong push. Ayan guys. Napakaluwag nga talaga ng kanyang belt. So ang tingin ko nito guys, ito na yung may diferensya niya.
Itong belt na to. Tapos, tatry natin na pigilan itong belt o itong gearbox niya. Tapos papaikutin po natin ang kamay ito. Pag napaikot po natin to na napipigilan natin tong gearbox, nangangalogan po na talagang maluwag po ang kanyang kanyang belt. Kasi po dumudulas na po siya dito sa pulley nitong ating motor. Ayan. Tapos po meron po ritong tumatagas daw po na tubig. Pag nagsasabon po sila, siguro po tumatama na po yung sabon dito sa ating tinatawag na tong belt. Napupunta po rito yung iba. Ngayon, dumudulas po siya, kaya hindi na po niya mapaikot ito. Dahil sobra nga pong luwag na nitong ating belt. Ayan. Gagawin po natin, tetest natin kung kaya natin paikutin o kung iikot itong gearbox na hindi umiikot itong pag inikot po natin itong motor, dapat po hindi natin mapigilan ito. Hindi natin po siya mapipigilan na umiikot. Pero pag napigilan po natin to na umiikot po yung motor, nangangalogan lang po talaga na maluwag itong kanyang belt. Ayan, test natin Ayan, pasensya na kayo guys kasi wala tayong tagahawak ng camera kaya hindi natin itutok ng maigi yung ating camera, yung ating cellphone. Ayan, titignan natin to kung ayusin ko lang guys Ayan. Ngayon, itong motor papaikutin natin. Ayan. Tapos pipigilan natin tong pulley ng ating gearbox kung kayang mapigilan na habang pinapaikot po natin to. Ayan na guys, tatry ko na guys na paikutin tong motor. Dapat guys, pag pinaikot natin itong motor, iikot din tong kanyang gearbox o itong pulley ng gearbox Ito, tinuturo ko na to. Ayan nakita nyo guys, napipigilan natin siya. Hindi na umiikot itong pulley ng gearbox kasi nga maluwag nang maigi itong kanyang belt. Hindi na makakapit ng gusto rito sa kanyang pulley ng ating motor. Kaya yan guys ang nangyayari. Okay yung ating motor, okay yung ating gearbox, kaya lang meron siyang leak. Pero hindi po makaikot ang pulsator kapag meron pong laman na labada. So ang gagawin po natin dito ay titignan po natin kung may adjustment pa po itong motor. I-adjust po natin ang pakanan para mahila po natin ng konti itong itong kanyang belt pakanan para medyo humigpit po siya. Pero kung wala na po siyang adjustment dito, magpapalit na po tayo ng belt. Kasi po itong belt na to ay maluwag na pong masyado. Ngayon, ang gagawin natin para makita natin yung tulo o yung leak nitong gearbox dito sa kanyang drums. Ayan guys, nakita nyo, basa yung aking kamay ito. Meron ditong dito siya tumutulo. Dito yung leak. Ayan. Natitignan natin to, tatanggalin natin tong itaas na to, tatanggalin natin to para mabuksan natin, makita natin yung loob niya. At para matanggal natin yung papalitan natin na pyesa. Meron dyan kasi guys na parang shield o yung kung sa mga sasakyan guys ay oil shield. Ito
Pwedeng tawagin na lang natin tong water shield, rubber shield. Meron dyan nakalagay sa ilalim ng ating pulsator. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung pulsator para makuha natin yung tinatawag na shield. Okay? Ayan guys, natanggal na natin tong pinaka-tab nya. Ito yung istakan ng tubig. Pag maglalaba ka, dito natin pinapasok yung mga labahan natin sa loob. Ayan. At ito yung kanyang gearbox o yung kanyang gear case. Ito naman yung pulley ng kanyang gearbox. At ito yung kanyang motor. Ito. Ngayon, titignan natin dito guys kung pwede natin itong i-adjust ng pakanan. Ito. At isa nga pala rito guys, yung kanyang capacitor guys ay nandito. Ito. Ang brand pala nitong ano na to ay Sharp. Ang Sharp pala guys na na washing machine ay nandito yung kanyang capacitor. Hindi katulad ng ibang mga washing machine dito nakalagay sa ano lang, sa mga gilid dito. Ito guys nakatago andito sa kanyang katabi nitong kanyang motor. Ito. Ayan. Ito yung kanyang capacitor. So guys, ang gagawin lang natin, luluwagan natin tong kanyang mga tornilyo. Tatlo to guys, bali tatlo gilid. Luwagan natin yan, then try natin i-atras pakanan yung kanyang motor. Para may adjust natin itong kanyang belt kung magiging okay na siya. And guys, naluwagan na natin tong kanyang tornilyo. Ito. Kita nyo to, ito. Isa na yun. Ito guys, ito isa. Tapos, dalawa. Tatlo. Ito yung nandito sa may ilalim. Katabi nitong capacitor. So ngayon, parang nakita ko guys, parang may adjustan siya. Itutulak natin tong motor pakanan, titignan natin kung may adjust natin siyang pakanan. Ayun. Oops. And guys, naitulak natin siyang pakanan. So ang gagawin natin, ihigpitan natin tong tornilyo para hindi na siya bumalik sa dati. Gawin natin guys, sandali lang. Uy, ano ba yun? Hindi pala naka-off. Sorry guys, hindi ko na i-post yung ating camera. Ayan. Guys, na kanina niluwagan ko tong tornilyo na to. Tatlo dito. Ngayon, in-adjust ko itong motor pakanan. Ni-adjust naman natin. Ayan. Nakita na natin tong parang awang na to. Kanina guys, nandito to banda. So ang ginawa natin, in-adjust natin pakanan. At dapat guys, mahigpit yung tornilyo natin dito para pag kinibit natin tong kanyang pulley ay kanyang belt, kinabit natin dun sa pulley ng ating gearbox, hindi niya to mahila pabalik dito sa kaliwa. So dapat higpitan nyo to guys. Kung meron siyang adjustan, higpitan ninyo. At kung wala na siyang adjustan guys, ang gagawin nyo ay bibili kayo ng bagong belt. Ito ang magiging solution nya. Bibili kayo ng bagong belt para bumalik sa dati yung kanyang tension. Okay? So guys, ibabalik na natin itong ating tinanggal kanina para masubukan natin kung magiging tama na yung adjustment natin nitong belt. Okay?
Ngayon guys, naibalik na natin itong dating tinanggal. Ito, natakip, saka yung kanyang tab. Yan, pinaka-drums niya, naibalik na natin. So, ito namang wire na tinanggal natin kanina, itong dalawa, nabali tatlo. Itong red saka white, blue magkasama sila sa isang socket. Saka ito namang white, ito rin isa. Solo lang talaga siya. So ikakabit na natin to, hindi naman tayo magkakamaling maglagay nito kasi ano naman siya, parehas naman ang sukat ni magkasukat naman itong socket nitong paglalagyan natin, saka yung ito iba rin yung sukat niya, kaya hindi tayo magkakamali. So ilalagay na natin siya dito. Ito yon, ito rin yung white at ito naman yung ito yung blue saka yung pula. Edit galing to guys sa switch dito sa timer switch. Ngayon guys, babalik ko naman to ang kanyang belt dito sa loob. Kakabit na natin dito sa motor saka sa gearbox. Ang pagkabit dito guys, para madali, unahin nyo yung ilagay yung belt dito sa motor. Pulley ng motor, ito siya. Ito naman yung pulley ng gearbox. Unahin natin dito sa motor yung pulley ng motor. Dito natin ilagay yung kanyang belt. So tapos sunod natin dito sa kanyang gearbox. Ayan. Ayun. Ayan guys, mahigpit na siya oh. Hindi na siya katulad kanina na sobrang luwang. Itong belt na to. Kanina sobrang luwag to. Ngayon okay na siya. At sana hindi bumalik yung sa adjustment tong kanyang motor. Kasi mahigpit naman yung pagkakatornilyo natin nito. Ayan, yung tornilyo niyang tatlo. Mahigpit naman yan, kaya hindi naman siya kumabig uli ng pakaliwa. So ngayon gagawin natin dito guys, itetest na natin siya kung kaya niya rin paikutin yung pulsator nang may laman itong kanyang drums. And guys, babalik nga pala muna natin itong kanyang pulsator. Balik muna na. Babalik natin yon, tapos ilagay uli natin itong parang washer dito sa ilalim. Ayan. Tapos ilagay na natin itong ito guys, yung washer kanina na tinanggal natin, ibinalik ko na rito. Tapos ilagay na natin tong pulsator. Yan. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Yan. Ngayon guys, ilagay na natin yung pulsator. Lagay natin ng
lalabahan para matry natin kung kanya ng umikot. Hintay lang natin guys na malagyan natin ng tubig hanggang dito. Yan. Hanggang dito sa ano na to. Ilubog lang natin tong kanyang mga labahan na to para ma-try natin kung iikot ng maganda yung ating pulsator. And guys, lagyan na natin siya ng tubig ngayon. Sasaksak ko lang tong plug. Yan. Tapos switch natin itong timer. And guys, hindi siya umiikot. Wait lang ano guys. And guys, okay na yung ating ni-repair. Umiikot na siya ngayon. Gumagana na yung pulsator niya. At nakapag-wash na siya ngayon. So guys, hanggang dito na lamang po ang aking video. Doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, pwede na po kayo mag-subscribe at i-click nyo lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pong ina-upload sa YouTube. Maraming salamat po. Paalam na muna. Bye-bye.